Si Ellie Mendoza, 27 years old, at sa kabila ng may kayang buhay ay pinili niyang bumukod at mamuhay ng mag-isa. Isa siyang workaholic nurse at kilala sa masungit na persona, kaya kahit malapit nang mawala sa kalendaryo ay single pa rin siya. Aanhin ko naman ng boyfriend kung kaya ko naman pong buhayin ng sarili ko. Samantalang si Timothy Razon, 28 years old, ang hot-head doctor na marami ang nagkakagusto. Mabait ito at mapagmahal. Hindi ko lang kamahal-mahal. Ikaw yung babaeng panghabang buhay, Ellie. Sa ika-20 taon ay sinet up ni Ellie sa blind date pero pinili niyang tumakas. Paano kung sa pagtakas ay aksidente niyang makasama ang hot-head doctor na matagal na pala niyang gusto na kagaya niya ay lihim rin pala siyang minamahal? Pipiliin kaya ni Ellie na muling sumugal at pagbigyan ng sarili na magmahal muli? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Siren Radio. Magandang umaga para sa isang magandang dalaga na katulad ko. Saad ni Ellie sa isipan habang nag-iinat-inat sa kanyang kama. Siya si Ellie Mendoza, 27 years old. Mahaba ang itim niyang buhok na alon-alon, maputi ang kutis, itim at biluga ng kanyang mga mata. Petit at 5'5" ang kanyang height. Alas 4 pa lang ay gising na siya dahil ito ang nakasanayan niyang gawin sa araw-araw. Nang makabangon ay dinampot niya ang oversized white t-shirt na nasa sahig at saka yon sinuot sa walang saplot niyang katawan dahil sanay siyang matulog na walang kahit na anong suot. Para sa kanya ay mas komportable yon at mas nakakatulog siya ng mahimbing. Wala rin naman siyang kasama sa bahay kaya kahit magpaikot-ikot siya ng hubot-hubad ay wala namang makakakita sa kanya. Pero kapag gagalaw na siya upang maghanda ng sarili para sa pagpasok sa trabaho, ay nagsusuot siya ng t-shirt lang. Good morning, Fei-Fei! Bati ni Ellie sa alaga niyang pusa na nakahiga pa rin sa higaan nito at saka ito hinaplos ni Ellie. Paglabas niya ng kwarto ay mukat-mukat niya't hihikab-hikab pa siya. Ano kayang pwedeng lutuin ko? Mag-bacon na lang kaya ako? O kaya mag-hardboiled? Didiretso na sana si Ellie sa kusina nang bigla na lang may bumulaga sa kanya na hindi niya inaasahan. Happy birthday, Ellie! Sabay-sabay na sigaw ng mga taong nasa maliit na sala niya. Nakita ni Ellie ang pinsan na si Greta, 27 years old, na may hawak na cake kasama ang mga kasamahan ni Ellie sa trabaho niya. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay kasama ng mga ito ang head doctor nila. Unti-unting naglaho ang mga ngiti ng unexpected visitors ni Ellie dahil mula sa mukha ni Ellie ay bumaba ang tingin ng mga ito sa katawan niya na halos makita na pati ang kanyang kaluluwa. Ilang segundo pa silang natahimik na animoy nakakita ng multo. Agad na niyakap ni Ellie ang kanyang katawan at hindi alam kung aling parte ba ang tatakpan. Pucha, Greta! Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Ellie. We just want to surprise you, but it looks like we're the one who got surprised by you. Oh, nice boobs by the way. Tugon ni Greta na tila nagpipigil pa ng tawa. Sinamaan ni Ellie ng tingin ng pinsan niya. Napatingin si Ellie sa head doctor nila na si Timothy Razon na nagmamadali nitong tinanggal ang suot nitong black jacket at mabilis na lumapit kay Ellie upang takpan ang katawan niya. Wear this. I'm sorry kung nabigla ka namin. Hindi makatingin si Timothy ng diretso sa mukha ni Ellie. Gusto nang magpalamon ni Ellie sa lupa ng mga oras na yon. Paano na lang kung wala siyang suot na t-shirt na mga oras na yon? Baka hindi na siya pumasok sa trabaho o kaya ay mag-resign na siya dahil sa kahihiyan. Salamat po, Doc. Maupo po muna kayo sa sofa. Magbibihis lang ako. Nauutal na sambit niya. Tumango naman si Timothy at niyaya na ang iba pa nilang kasama na maupo sa sofa, habang si Greta naman ay lumapit kay Ellie na may hawak na cake. Sinindihan pa nito ang maliit na kandila na nasa gitna ng cake. Happy birthday, cuz! Mag-wish ka na at then blow your candle. Tinaasan ni Ellie ng isang kilay ang pinsan. Shut up, Greta! It's not funny! Mas lalo lamang lumawak ang ngiti ni Greta nang makitang effective ang pangiinis nito sa dalaga. Don't give me that face, Ellie. Special day mo ngayon.
Kaya dapat nakasmile ka. Ngumiti ka ng mag-isa mo. Paano kang ngingiti kung ganito ang nabungaran mo? Pumasok na sa kwarto niya si Ellie at padabog na sinarado ang pinto na dahilan upang mamatay ang sindi ng kandila. Matapos nang nangyari, nawala ng gana si Ellie na i-celebrate pa ang birthday niya ng araw na yon. Imbis na kasi na matuwa siya sa sorpresa, ay nabadrip lamang siya. Dahil sa awkwardness ng sitwasyon ay nagpa siyang magpaalam ang mga ito, kesa naman mag-aksaya pa sila ng oras ng isa't isa. Pag-alis ng mga ito ay walang choice si Ellie kundi ang ipagpatuloy ang paghahandang papasok sa trabaho dahil hindi naman siya mapapasweldo ng hiya niya. Katatapos lang niyang magluto nang bigla niyang marinig ang katok mula sa pinto. Lecheng Greta na yan oh! Nagawa pa talagang bumalik. Bibinggo talaga sa akin to eh. Nagmarcha si Ellie palapit sa pinto upang pagbuksan ng nasa labas. Greta! Kapag talaga ako napuno sa'yo, kakalbuhin kita! Natigilan si Ellie nang pagbuksan niya ay mukha ng ina niyang si Melinda ang nakita niya. At sinong kakalbuhin mo, ha? Ma! Ikaw pala! Akala ko kasi si Greta. Pasok po kayo. Nilakihan ni Ellie ang bukas ng pinto at binigyan ng daan ng ina. Galing na pala ang pinsa mo rito. Mabuti at pinaalis mo agad. Anong nangyari? Mahabang kwento, ma. At ayaw ko na ring alalahanin. Sinarado ni Ellie ang pintuan. Alright, if you say so. By the way, happy birthday, Ellie. Para sa'yo nga pala. Inabot ni Melinda ang isang shopping bag kay Ellie na agad namang tinanggap ng dalaga. Pagbuklat niya roon ay nakita niyang isang maroon cut-fitted dress. Mukhang alam na niya kung para saan yun at may hula na rin siya na nagpunta roon ng ina hindi lang para batiin siya. Salamat po, ang ganda ma. Nilagay yun ni Ellie sa center table sa may sala bago siya dumiretso sa kusina. Ano pang hinihintay mo? Isuot mo na to, magbihis ka na. Ma, may pasok pa po ako. Naupo na si Ellie at nagsimula ng kumain ng agahan habang ang ina niya ay naupo naman sa sofa at tinatanaw siya mula sa kinauupuan nito. Hindi naman kasi kalakihan ng kondo ni Ellie, ngunit sapat na yon since mag-isa naman siya roong nakatira. Birthday mo ngayon ah. Bakit naman papasok ka pa sa trabaho mo? Hindi ka man lang ba kakain sa labas o kaya maghahanda ng pagkain? Ma, alam niyo naman pong hindi ako mahilig mag-celebrate ng kaarawan ko. Mas gugustuhin ko pa pong pumasok sa trabaho dahil doon may bayad ang araw ko. Kesa naman sa magsasayang ako ng pera para magluto ng pagkain na ako lang din naman ang kakain. You're so workaholic, Ellie. Pati ba naman sa birthday mo ay ginawa mo ng normal day? What's so special about it anyway, ma? I cannot find anything worthy of this celebration dahil lang sa rason na ito ang araw na iniluwal ako sa mundo. Can you just tell me, ma, what's the reason kung bakit kayo nagpunta rito? Imposible naman pong pumunta lang kayo rito para bumati at ibigay yan sa akin. Pag-iiba ni Ellie sa usapan kahit na may kutob na siya kung bakit naparoon si Melinda. I set up a blind date for you, Ellie. Nagpakawala ng malalim na hininga si Ellie habang tinutusok ang bacon gamit ang tinidor. Tama nga ang hula niya. I knew it. Mama naman, hindi na ba kayo nagsawa sa pagsiset up ng blind date para sa akin? Sa 20 lalaki na sinet up nyo para sa akin, ni isa wala naman po ka nagustuhan. Lahat palpak. Kung hindi manyakis ay hindi naman alam ang salitang hygiene. Remember the last guy? 1 oras akong hindi huminga dahil naaamoy ko ang hininga niya. Nakalimutan kong itanong kung tubig kanal bang pangmumog na sa umaga. Kaya tama na ma. Nagsasayang lang po kayo ng oras at enerhiya sa mga blind dates na yan. Anak, hindi ako titigil hanggat hindi ka nagkaka-boyfriend. Gagawin kong lahat para hindi ka tumandang dalaga. And believe me, Ellie, sigurado ako magugustuhan mong lalaki makaka-blind date mo this time. Napataas naman ng 2 kilay si Ellie nang marinig ang sinabi ng ina. Isang nurse si Ellie at bukod sa pagiging nurse ay mahilig din siyang mag-nature trip. Sa mga araw na wala siyang trabaho, imbis na nagkukulong sa bahay at nagpapalabo ng mata kakanood ng movie, ay mas gusto niyang mamuntok o kaya ay mag-camping sa gitna ng kagubatan. Pakiramdam niya dahil sa trabaho niya ay napapalayo na siya sa kalikasan, kaya minsan ay humahanap din siya ng paraan upang makabanding ang mga puno, insekto at hamog sa kagubatan. Maraming nagsasabi na boring ang buhay ni Ellie, ngunit wala naman siyang pakialam sa opinyon ng iba dahil hindi naman ito ang nagsasalpak ng pagkain sa bibig niya sa araw-araw.
Na-enjoy ni Ellie ang buhay niya kesa sa pakikipagrelasyon dahil ayaw niyang magaya sa ina niya na sunod-sunuran sa ama nito. May kaya naman ang pamilya ni Ellie kung tutuusin. Engineer ang ama ni Ellie kaya naman nagawa ni Ellie na makapagtapos sa kursong nursing. Ngunit mas gusto niyang kumita ng sarili niyang pera at mabuhay ng independent. Kaya sa maagang edad ay bumukod na siya ng tirahan mula sa mga magulang. Ma, kahit pa kasing gwapo yan ni Piolo Pascual, wala ring mangyayari kung hindi ko siya magugustuhan. At saka, kung gusto niyo po ng apo, edi mag-ampun na lang kayo ng bata sa ampunan. At saka aanhin ko naman ang boyfriend ko kung kaya ko naman pong buhayin ng sarili ko. Stable naman ang trabaho ko. Sapat naman ang kinikita ko para matustusan ng pangangailangan ko at makapag-ipon. Ellie, anak. Okay ma, fine. Pero sa isang kondisyon. Last na to ah. After ng date na to at hindi pa rin nag-work, titigil na kayo. Please. Napangiti naman ng ina at sunod-sunod na napatango. Planado na ang buhay ni Ellie at hindi kasama roon ang pag-aasawa. Bagay na hindi naman matanggap ng kanyang ina at ng mga kamag-anak nila. Nang araw na yon ay pumasok siya sa trabaho. Pumasok si Ellie sa elevator ng ospital na pinagtatrabahuan at magsasarado na ang pinto nang bigla namang humabol ang pinsan niyang si Greta na nakasuot na rin ng uniforme kagaya niya. Oops! Muntik na! Buti umabot ako. Good morning, Cuz! Early mo today ah! Nakangiting saad ni Greta pagkapasok. Tipid ng ngiti ang tinugon ni Ellie habang nagsasara ang pinto ng elevator. Hindi pa rin kasi niya nakakalimutan ng nangyari kanina sa kanyang bahay, lalo pa ng pangiinis ng pinsan niya. Nakalimutan kong ipakita to sa'yo kanina. I got my nails done! Pagyayabang ni Greta sa nail extensions niya habang pinapakita yun kay Ellie. Napatingin naman doon ang dalaga, ngunit hindi naman lingid sa kaalaman niya na ang diamond engagement ring naman ang nais ni Greta na makita niya. Congrats! Engaged ka na pala! Sarkastiko ang tono ng boses ni Ellie. Nanlaki naman ang mga mata ni Greta at kunwari pang napatingin sa daliri kung saan nakasuot ang singsing. Oh, you notice na pala. Yes, ikakasal na kami ni Paul. Grabe, after 5 years of our relationship, I'm so happy na inaya na niya ako magpakasal. Buti pa ako mag-aasawa na at soon magkakaanak na rin. Hindi gaya ng iba dyan, malapit na rin lumagpas sa kalendaryo pero single pa rin. Ang lungkot siguro ng buhay ng ganung tao, no? Cuz? Nagpakawala ng malalim na hininga si Ellie at naiinip na sa pag-andar ng elevator. Hindi naman siguro, Greta. Masaya naman ang buhay ko ngayon ng sarili ko lang ang iniintindi ko. Kesa naman sa buhay ng ibang tao. Ay, hindi naman ikaw ang tinutukoy ko, te. Pero kung natamaan ka, pasensya na ha. Ang taga namang tumigil ng elevator na to. Baka mauna ko pang maputulan ng dila si Greta kaysa magbukas ang pinto. Dapat pala naghagdan na lang ako. Usal naman ni Ellie sa kanyang isipan. Laking pasalamat ni Ellie nang sa wakas ay huminto na ang elevator at bukas ang pinto nun sa floor na bababaan ni Greta. Thank God. Sa isip-isip ni Ellie. Dito na ako ah. By the way, ito pala para sa'yo. May kinuha si Greta mula sa loob ng handbag at inabot niya ang isang wedding invitation kay Ellie. Punta ka ha. Ikaw sana ang maid of honor ko. Kaso may nahanap na kami. But at least, be there, okay? Alam mo namang favorite kitang pinsan eh. Isang plastic ng ngiti ang binigay ni Greta kay Ellie bago tuluyang lumabas ng elevator. Pinagmasda naman ni Ellie ang invitation na hawak. Sa labas noon ay nakasulat ang pangalan ni Greta at ni Paul, ang ex-fiancé ni Ellie. Malapit na sana silang ikasal ni Paul noon, ngunit sa di bigla itong umatras sa kadahilan ng hindi pa raw ito handang mag-settle down. Masakit yun para kay Ellie dahil akala niya ay si Paul na ang tamang lalaki para sa kanya. Pero hindi akalain ni Ellie na after 1 month ng breakup nila ay naging mag-on ito, saka si Greta. Doon ay napailing si Ellie at napagtanto kung bakit ganun na lamang kadesperado ang kanyang ina na ihanap siya ng kasintahan. Hindi pala dahil sa takot itong tumanda siyang dalaga, kundi takot ito sa masasabi ng kanilang mga kamag-anak sa araw ng kasal ni Greta. Nang makarating sa floor ni Ellie, habang naglalakad sa may corridor, nakita niya si Timothy mula sa dulo naglalakad habang may hawak na medical clipboard. Sa isang iglap ay biglang bumilis ang tibok ng puso niya at tila nagsa-slow motion ng lahat ng nasa paligid niya.
Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kakilala ay may isang lalaking nagpapaingay sa kanyang puso at isipan. Ang lalaking yun ay walang iba kundi ang kanyang head doctor, si Timothy. "Good morning, Doc." Bati ni Ellie sa binata na para bang hindi naiinis kani-kanina lamang. Napatigil naman sa paglalakad si Timothy at napaangat ang tingin niya kay Ellie. Otomatiko namang kumurba ang labi nito ng isang matamis na ngiti. Binaba nito ang hawak na clipboard na naglalaman ng mga medical records. Ellie, good to see you here. Akala ko ba hindi ka papasok? "Bakit naman, Doc? Dahil birthday ko?" Nope, akala ko hindi ka papasok dahil sa nangyari kanina sa kondo mo. Napakamot sa batok niya si Timothy. Yun ba?" Bumaba ang tingin ni Ellie sa sahig dahil naalala naman niya ang kahihiyang nangyari. Bigla naman siyang may naalala. "Hala, oo nga pala, Doc. Yung jacket mo pala hindi ko pa naibalik. Pasensya na, bukas ay dadaling ko na lang." Wala yun. You can keep that if you want. Marami naman akong jacket. Naputol ang usapan nila nang biglang may lumapit na nurse sa kanila. "Doc, may pasyente po sa emergency room. Nasaksak po." Sige, susunod na ako. Saad ni Timothy sa dumating na nurse bago niya ibinalik ang tingin kay Ellie. Maiwan na muna kita. Tumango naman si Ellie at sinundan na lang ng tingin si Timothy kasama ang nurse na kasama nito na tumatakbo na paalis. Seryosong tao si Timothy, lalo na sa trabaho nito bilang doktor. Matalino ito at kilala sa angking abilidad nito sa panggagamot, kaya maraming nagmamahal ditong pasyente. Isa yon sa mga minahal ni Ellie kay Timothy. Kahit na matagal na silang magkakilala ay wala pa rin siyang lakas na loob na umamin dito ng kanyang nararamdaman dahil natatakot siya na baka masira ang pagkakaibigan nilang dalawa at maapektuhan ang trabaho nila, gayong magkatrabaho sila sa iisang ospital. Nagpatuloy na sa paglalakad niya si Ellie at kalaunan na nagsimula na rin siya sa kanyang trabaho. Pagpatak ng tanghali ay lalabas na sana si Ellie upang kumain ng tanghalian nang mapansin niya ang isang matandang pasyente na kinakausap ng isang nurse. Noong nakaraang linggo ay dinala ang matanda sa ospital dahil sa pagsusuka at hirap sa paghinga. Kung hindi nagkakamali si Ellie ay na-diagnose ang matanda na meron itong kidney failure. Gusto ko nang lumabas dito. Sinusundo na nga ako ng anak ko eh. Saad ng matanda. "Lolo, pasensya na po talaga. Pero hanggat may remaining balance pa po kayo rito sa ospital, hindi pa po kayo pwedeng lumabas. Nasaan na po ba ang anak ninyo? Pumunta po ba siya rito kanina?" Marahang sabi ng nurse. Hindi pa. Pero wag sabi niya nung isang araw, babalik siya rito at iuwi na niya ako. Mamaya lang nandito na yun. "Lolo, ang tagal niyo na pong sinasabi yan sa amin. Pero wala naman pong dumadating para magbayad ng bills ninyo." Lalapit na sana si Ellie sa dalawa nang biglang dumating si Timothy na nagpupunas pa ng pawis. Excuse me, Claire. Ano problema? Tanong ni Timothy. "Doc, ang kulit po kasi niya. Gusto na po niyang lumabas pero ang laki pa po kasi ng bills niya. Araw-araw niyang sinasabi na darating yung anak niya para ilabas siya pero ang tagal pa rin po eh. Wala naman pong dumadating na kamag-anak niya eh. Sa tingin ko po, pinabayaan na siya rito." "Ang anak ko! Babalikan ako ng anak ko!" Saad ng matandang lalaki habang umiiyak. Lumapit naman si Timothy sa matanda at hinawakan ng balikat nito. "Lo, taan na po. Makakalabas na po kayo ngayong araw." Nanlaki ang mga mata ni Claire habang ang matanda naman ay biglang nagliwanag ang mukha at niyakap ang binata. "Naku, Dok. Maraming salamat po." Saad ng matanda. "Pero Doc, paano po yung bills niya?" Nag-aalalang tanong ng nurse. "Ako na magbabayad. Kakain na lang ako ng lunch and then you can go to my office for all the receipt. Ibibigay ko sa iyo ang bayad mamaya." Matapos yun ay nagpaalam na si Timothy sa matanda at kay Claire. Hinarang naman ni Ellie si Timothy na lalabas na sana sa entrance. "Ano na naman yung ginawa mo? Alam ko namang mabait ka pero hindi ka naman anak ni Henry C. para bayaran lahat ng bills ng pasyente rito sa ospital. Halos wala na nga yatang natitira sa sweldo mo tapos kung makatulong ka sa mga pasyente hindi ka nagdadalawang isip." Tipid nang umiti si Timothy. "Ellie, narinig mo naman siguro ang kalagayan ng matanda. Kilala mo naman ako. Hanggat kaya ko, itutulong ako sa mga pasyente. Dahil yun ang trabaho ko." "Doc, doktor ka, hindi ka charity. Baka nakakalimutan mo yon. Paano kung ikaw naman ang mawalan?" Hinawakan ni Timothy ang balikat ni Ellie. "Ellie,
Alam ko naman na concern ka lang sa akin. Pero sana na maintindihan mo kung bakit ko to ginagawa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ellie. Isa sa mga nagustuhan ni Ellie sa binata ay ang pagkakaroon nito ng mabuting puso. Pero hindi niya maiwasan na mainis dito minsan. Feeling nga ni Ellie ay malaki ang tendency na maskam si Timothy dahil sa kabaitan nito. Naiintindihan kita, Doc. Pasensya na. Sandali silang natahimik hanggang sa magsalita si Timothy. Nag-lunch ka na ba? Hindi pa. Lalabas pa nga lang sana ako. Sagot ni Ellie. Gusto mo, sabay na tayo? May alam akong kain na sigurado ako magugustuhan mo ang mga pagkain. Nilagay ni Timothy ang dalawang kamay sa bulsa ng suot nitong jacket. Sa isang iglapay na walang inis na kanina'y nararamdaman ni Ellie. Sumakay sila sa sasakyan ni Timothy at sabay silang kumain ng tanghalian sa malapit na restaurant. Kinahapunan, nang matapos ang shift ni Ellie ay nagpaalam na siya sa mga katrabaho. Paglabas niya ng ospital ay naramdaman niya ang pag-beep ng cellphone mula sa kanyang handbag, kaya kinuha niya yon at binasa ang message mula sa ina. Ellie, tonight at Chica's Resto, don't be late. Basa ni Ellie sa message. Natapik ni Ellie ang noo. Nakalimutan na niya ang blind date na sinasabi ng kanyang ina dahil sa sobrang busy niya sa work. Pagod na siya, ngunit ayaw naman niyang baliin ang naging kasunduan niya sa ina kaninang umaga. Umuwi siya ng kondo at nagpalit ng damit na regalo sa kanya ng ina. Isang maliit lang na pouch ang dinala niya na naglalaman ng ID, card at cellphone. Pagkatapos noon ay dumiretso siya sa restaurant na sinend ng ina. Sinadya niyang dumating doon ng 30 minutes before the call time. Hindi dahil excited siya, kundi dahil nag-iwan siya ng isang letter sa ibabaw ng lamesa na nakareserve para sa kanya at para sa lalaking sinasabi ni Melinda. Hi, it's me, the girl that you should be meeting tonight. Pasensya na pero wala talaga akong plano na makipag-date sa'yo. Kung nababasa mo man to, malamang nakaalis na ako. But don't worry, I already paid for everything. And you can eat if you get hungry. Sana mahanap mo ng babaeng para sa'yo talaga. Goodbye. Basa ni Ellie sa sulat bago yun inilagay sa ilalim ng bote ng wine. Pagkatapos nun ay dumiretso siya sa isang mamahaling hotel at nag-check-in sa isang presidential suite. Pagpasok niya sa loob ng room ay napangiti siya. Ay, halos 1 month salary ko nang binayad ko rito pero bahala na. Birthday ko naman eh. Pagdadahilan ni Ellie sa sarili pero itanggiman sa kanyang isipan. Alam ng puso niya na kaya niya yung ginawa ay para makalimot sa katotohanang ikakasal na ang lalaking minsan niyang pinakamamahal sa pinsan niyang ipinaglihi ata kay Lucifer. Tumakbo si Ellie papasok at tumalon sa malambot at malaki niyang kama. Nagpagulong-gulong siya roon at nang mapagod ay pumunta siya sa walk-in closet upang kumuha ng robe at tuwalya. Lumabas siya upang bumili ng 10 bote ng beer at saka bumalik sa kanyang suite kung saan may infinity pool na maganda and overlooking view na kalakihan ng syudad. This is the best birthday ever! Sambit ni Ellie habang lumalangoy at may hawak na bote ng alak. Wala siyang ibang ginawa kundi maglasing at mag-swimming ng gabing yun. Nang maubos ang laman ng 10 bote ng beer ay umahon na siya sa tubig. Dahil nasanay siyang walang saplot ay sinuot niya na lang ang robe sa katawan na tanging tupis lang ang pangilalim. I'm starving. Bulong niya sa sarili habang hawak ang tiyan. Pagewang-gewang siyang naglakad palabas ng kanyang room at plano niyang dumiretso sa restaurant upang kumain. Napapatingin nilang sa kanya ang mga taong nakakasalubong niya dahil basang-basa siya at tumatawang mag-isa. Nang makarating sa inaakala niyang restaurant ay nangunot ang noo niya nang marinig ang malakas na music sa paligid kasabay ng paggalaw ng iba't ibang kulay ng ilaw sa paligid. Ang sosyal naman ng restaurant na to. Ang daming ilaw. At saka bakit ang dilim? Sarado na ba sila? Sa isip-isip ni Ellie, dumiretso si Ellie sa counter. Good evening! Can I order 1 carbonara and chicken wings, please? Extra rice na rin, 2. Mahina at mabagal na saad ni Ellie habang ang mga namumungay na mga mata ay nakatingin sa lalaki na nasa counter. Miss, I'm sorry pero we don't have full meals here. Nagtatakang sagot ng bartender habang sinisipat siyang mabuti. Ha? Walang iya. Anong klaseng restaurant kayo? Madilim na nga rito tapos wala rin kayong pagkain? Miss,
Private bar po ito. Sa kabilang pinto pa ang restaurant and I'm sorry to say pero sarado na siguro sila during this time. Napataas ang dalawang kilay ni Ellie. Nang ilibot niya ang paningin sa paligid ay nakumpirma nga niya na nasa bar siya. Ngunit hindi naman masyadong marami ang tao rito. Sorry. Naglakad na paalis si Ellie. Gusto niyang murahin ang sarili dahil sa kahihiyan na nagawa niya. Bakit ba hindi agad sumagi sa isip niya na nasa bar siya nang marinig pa lang niya ang malakas na music sa lugar? Malapit na siya sa pinto ng pinapasukan niya kanina nang biglang may humigit sa bewang niya at dinala siya nito sa dance floor. Alone? Tanong ng lalaki sa malalim nitong boses. Hindi. May kasama ako. Hindi mo lang nakikita. Natawa ang lalaki. Kahit pala lasing, matabil pa rin ang dila mo. Naningkit ang mga mata ni Ellie kasabay ng pagkunot ng kanyang noo. Pilit niyang sinipat ang lalaki pero dala ng labis na kalasingan ay malabo na ang mukha ng lalaki sa kanya. Ngunit sigurado siya na matangkad ito at gwapo. Naaamoy rin niya ang alak mula sa binata na kagaya niya ay mukhang lasing na din. What brought you here, Ellie? Palagay ko hindi ka dapat nagpupunta sa ganitong lugar. Especially kung ganyan ang suot mo. Hindi ako sigurado kung may suot ka ba sa pangilalim o wala. Mamaya mapahama ka pa. What do you even care? Ikaw? What brought you here? Hindi ako sinipot ng blind date ko. Whatever. Diyan ka na. Naghahanap ako ng pagkain. Tugon ng dalaga na hindi na napagtuunan ng pansin kung paanong alam ng lalaki ang kanyang pangalan. Lasing ka na. No, I'm not. Biglang naduwal si Ellie pero buti na lamang at hindi natuloy. I doubt that. Halika, ihatid na kita. Alam mo, kung kanina mo pa sinabi na you want to know me, hindi na ako mahirap kausap, no? Pagbibigyan kita. Lasing ka na nga. And you know what? Sige, I'll let you know me. Just for tonight. Siguro nakatadhana talaga tayong magtagpo ngayon, no? Para naman may kakaiba sa birthday ko. Hinawakan ni Ellie ang kamay ng binata at hinila ito paalis. Nagpatianod naman sa kanya si Timothy at hinayaan siyang dalhin ito sa kung saan-saan. Nagpumilit silang pumasok sa restaurant na sarado na, ngunit nang dumating ang mga gwardya ay kumaripas sila ng takbo. Nagpunta rin sila sa arcade, convenience store at ice cream parlor kung saan pinagtitinginan sila ng mga staff ng hotel dahilan para tumawa sila habang nagpapahira ng ice cream sa mukha. Na ang yabang-yabang pa ni Ellie na i-charge na lang raw sa presidential suite lahat ng gastos. Alam mo, nag-enjoy akong kasama ka. Tumatawa pa si Ellie habang naglalakad sa hallway at hawak ng lalaki ang bewang niya habang ang isang braso ni Ellie ay nakasabit sa batok nito. Mabuti naman, pero nasan bang kwarto mo? Right there, on the left side, presidential suite. Yaman ko, no? Yeah, I'm a damn crazy rich old maiden. Natawa na lamang ang binata habang tinititigan siya. Tumigil sila sa harap ng pintong sinasabi ni Ellie. Naiwan niya palang bukas ang pinto ng unit kaya walang kahirap-hirap siyang naipasok doon ng binata at binuhat na siya para mas mapabilis sila sa pagpasok sa kwarto. Pagpasok sa kwarto ay sabay silang bumagsak pahiga sa kama. May pabuwat ka pa, ha? Parang may bala ka nang gawin akong sugar mommy, ah. Natatawang sabi ni Ellie habang nakapikit at inaalis ang pagkakabuhol ng robe. Pero bigo siya dahil binuhol na pala ito ni Timothy kanina ng sobrang higpit. Anong problema mo, Ellie? Biglang seryosong tanong ni Timothy nang tumagilid paharap kay Ellie. Wow! Biglang counselor. Wala akong problema. Sa lagay kong to, naka-presidential suit tapos may problema? Tumagilid na rin si Ellie at pinatong ang ulo sa palad. You know what? You sound so familiar. It's as if kilala na kita. Kilala ka ng katawan ko, ng buong pagkatao ko. Ellie, stop it. Lasing ka lang. Nasa pag-aaral na maaaring maapektuhan ang rational thinking natin kapag nakainom. Pero hindi naman nakakalabo ng mga mata. I can't believe na hindi paninindigan mo talaga na hindi mo ako kilala yung araw-araw tayo nagkikita. Even the fact na nag-lunch pa tayo kanina. Nanatili namang pikit ang mga mata ni Ellie. Pinagmasdan lang ng binata ang mukha ni Ellie at saka hinaplos ang kanyang pisngi. Madalas ka ba nagsiselebrate ng birthday mo na mag-isa? Tanong ni Timothy.
Mm, Actually, hindi talaga ako nagsa-celebrate ng birthday ko. I would rather sleep in my room or go on hikes. It's just that today is something worth celebrating. Sagot ni Ellie habang nangingiti-ngiti. Talaga? And why is that? Bakit nga ba? Siguro dahil sobrang saya ko na sa wakas, ang ungas kong ex-fiancé nagkaroon na ng lakas ng loob na alokin ng kasalang aking pinakamamahal na pinsan na walang ibang ginawa kundi gawing impyerno ang buhay ko sa loob ng 5 taon. I'm finally free. Makakahinga na ako. Hindi ko na kailangan magpanggap at magtimpi araw-araw na hindi ko gustong gumanti sa pinsan ko. I'm very well aware kasi na oras na pumatol ako, kakalat agad ang balita na bitter ako at hindi makaka-move on. Sambit niya sa boses na puno pa rin ng hinanakit. Wow, I never knew na may ganyan ka palang pinagdaraanan. Right? Sobrang ganda ko kasi kaya hindi napapansin ng mga tao na haggard ako sa problemang dinadala ko. Bahagyang kumibot ang gilid ng labi ng binata at natawa. Ang lakas mo talaga. Exactly! Ang lakas ko. Imagine, pupunta ako para sa nanay kong walang ibang pakialam kundi ang reputasyon niya. Kahit ang usapan mga taong harap-harapan akong tinraidor at niloko na may lakas at kapal na mukha para personal akong ayain na dumalo. Tumatawa na lang si Ellie habang nagsasalita, ngunit kalaunan ay napalitan ito ng iyak. Like hello! Ginagago nila ako. Tapos ina-expect nila na wala lang sa akin. Alam ko, nakamove on na ako pero kailangan ba talagang paulit-ulit ipamukha yung nangyari? To the point na parang ako pa yung mali at kontrabida kapag naging cold ako about it. Damn it. Tao lang naman ako. Basag ang boses na dagdag ni Ellie. Napatitig si Timothy sa miserableng kalagayan ni Ellie. Hindi niya ito madalas makita sa ganoong sitwasyon dahil madalas ay seryoso lang ito o di kaya'y masungit. Ngayon lang niya nalaman na may ganong pinagdaraanan na mukhang hindi sinasabi ni Ellie sa ibang tao. Shh! Stop crying. You're not worth of your tears. Alo ni Timothy kay Ellie habang pinupunos ang mga luha nito. Bumangon si Ellie sa pagkakahiga at tinitigan ng malabong mukha ng binata. Ikaw ba? Sa tingin mo lang, kamahal-mahal ba ako? Napalunok ng laway si Timothy at napako ang tingin sa mga namumulang mga labi ni Ellie, pati na sa mga mata nitong mapupungay. At makalipas ang ilang segundo ay kumalma siya at piniling maging totoo sa nararamdaman na matagal na rin pala niyang tinatago. Damn, Ellie. You don't know how long I'm begging the heavens na sana bigyan mo ko ng pagkakataon na mahalin ka. Dahil ni katiting, wala akong sasayangin. Hindi ka lang kamahal-mahal. Ikaw yung babaeng panghabang buhay, Ellie. Sorry kung pinangunahan ako ng takot at kaduwagan na baka hindi ako ang para sa'yo. Ngumiti si Ellie at sumunggab ng yakap kay Timothy. Nabigla man ay walang nagawa si Timothy kundi ibalik ang yakap at hinayaan itong umiyak sa dibdib niya. Nang maghiwalay silang dalawa ay nagtama ang paningin nila at unti-unting naglapit ang kanilang mga muka. Naglapat ang kanilang mga labi at pinagsaluhan nila ang isang halik na tila ayaw na nilang matapos. Hanggang sa bumigay sila sa init na mga damdaming matagal nilang inilihim sa isa't isa. Pagkatapos ay binigyan ni Ellie ng tips si Timothy. Natatawang tinanggihan ni Timothy ang inaabot ni Ellie pero kung ano-ano ang pinagsasabi nito, kaya wala nang nagawa ang binata kundi tanggapin. Pero hindi agad umalis si Timothy. Sinulit pa niya ang oras na kayakap si Ellie dahil batid niya na sa oras na bumalik na sa katinoan ng dalaga ay baka parang hangin na naman siya para dito. Kinabukasan ay nagising si Ellie na parang pinupukpok ng martilyo ang kanyang ulo. Wala na si Timothy dahil pumasok na sa trabaho. Umalis ito nang walang paalam dahil ayaw nitong istorbohin ang mahimbing na tulog ni Ellie. Ang sakit ng ulo ko. Anong nangyari? Bulalas ni Ellie habang hawak-hawak ang ulo. Nang luminaw ang kanyang paningin ay nakita niya na nasa suit na siya na binayaran niya kahapon. Nakabalot ang robe sa kanyang katawan at nakakumot pa siya. Ang huli niyang naalala ay naliligo siya sa pool habang umiinom ng alak, maging ang lalaking nakilala niya sa bar. Ano? Teka, umakyat ba ako rito at nahiga ng basa ang buhok at katawan?
Ah, buwisit. Ang sakit ng katawan ko. Ano pinaggagawa ko kagabi? Lalo na mga hita ko. Daig pang nag-martial arts. Diyos ko, huwag naman sanang umiral na naman ang kagagahan ko. Sambit niya sa sarili habang panay ang hawak sa kanyang katawan. Dumiretso siya sa banyo ng silid upang maghilamos. Habang nakatitig siya sa salamin ay may napansin siya at nanlaki ang mga mata. Anak ng... Nasaan ang kwintas ko? Hinawakan niya ang dibdib kung saan nakasabit pa kagabi ang gold necklace niya. Hinalughog ni Ellie ang buong silid sa paghahanap ng nawawalang kwintas, ngunit wala siyang nakita. Pumunta pa siya sa pool area upang tingnan kung naroon ba yun, ngunit wala siyang nakita kahit sisirin pa niya ang ilalim ng swimming pool. Sa huli ay sumuko rin si Ellie sa paghahanap at napagpasyahan ng mag-check out ng hotel. Dahil wala naman siyang shift sa araw na yun ay pumunta na lang siya sa kondo at natulog maghapon pagkatapos niyang pakainin ng alagang pusa. Kinabukasan, pagpasok niya sa ospital ay ramdam pa rin niyang kakaibang pananakit ng katawan. Good morning. Nanlaki ang mga mata ni Ellie nang humabol sa elevator si Timothy. Good morning. Bati niya pabalik rito. Kamusta? Bahagyang nangunot ang noo ni Ellie. Okay lang. Ikaw? Napailing na lamang si Timothy dahil sa masungit na pagkakasabi ni Ellie. I knew it. To be very honest, I'm not okay. I'm a bit disappointed. Pagkasabi nun ay natahimik sila at inantay na lamang na bumukas ang elevator. Paglabas ng elevator ay naiilang pa silang nagpaalam sa isa't isa para pumunta sa kani-kanilang trabaho. Pero habang ginagawa ang usual rounds, may isang pasyente ang kinulbit si Ellie at ngingising-ngising bumati. Congrats, Iha! Congrats? Para saan po? Gulat na tanong ni Ellie at napaisip kung may promotion ba siyang hindi nalalaman. Sus, eto naman nahiya pa. Huwag kang mahiya sa akin. Kaklose ko si Doc Timothy. Para nang anak ko ang batang yun eh. Simula nang mamatay ang anak ko, siya na ang nagpatuloy ng gamutan ko. At sa haba ng panahon ko rito, wala siyang ibang bukang bibig kundi ikaw, Ellie. Kaso, torpe yung manok ko na yun. Kaya ganun na lamang ang saya ko kahapon nang ibalita niya sa akin na sa wakas nakapagtapat na rin siya sa'yo. Pero alam mo, base sa ngiti ni Timothy, hindi lang pagtatapat ang nangyari. Alam na alam ko na yung mga ganong ngiti. Ganon na ganon ang asawa ko nung naglalabing-labing kami. Kaya congrats dahil sa dami ng mga babae rito sa ospital na pinapangarap si Doc, ikaw lang ang gusto niya. Nakaramdam ng matinding hiya at init sa pisngi si Ellie nang biglang rumagasa sa isip niya ang ilang malalabong alaala kung saan lasing siya at may kasamang lalaki. Nagmadali siyang lumbas ng wardroom at namumuyos na nagtungo sa opisina ni Timothy nang makisali na rin ang ibang mga pasyente sa pangaasar sa kanya. Pagpasok ay saktong nagsusuot ng polo si Timothy at tumambad sa kanya ang tila perpektong hulma ng katawan nito. Bumilis ang pintig ng kanyang dibdib at may kung anong kakaibang panghihina siyang naramdaman dahil pakiramdam niya ay pamilyar ang kanyang mga labi at mga palad sa ganon katigas na mga muscles nito. Ellie, may kailangan ka ba? Tanong nito na parang sinasadya pang bagala ng pagbubutones ng polo. Napailing si Ellie at halos masampal pa ang sarili para bumalik sa realidad. Kakagaling ko lang sa ward. And guess what? Kung ano-anong sinasabi sa akin ng mga pasyente ron, hindi nakakatuwa. Inis na sabi ni Ellie dahil sa tagal na itinago ang nararamdaman para kay Timothy ay parang hindi niya kayang pinagtatawanan lang ito. Relax, Ellie. Ano bang sinasabi nila at galit na galit ka? Natagalan pa si Ellie bago makapagsalita. Yung tungkol sa pagtatapat mo sa akin. Look, it's not funny na ginagawa mong biro o katatawanan yung ganon. Kita ni Ellie ang paglamlam ng mata nito pero kapansin-pansin ang pamumula ng muka at mga tenga nito. Yun ba? Actually, totoo naman lahat ng sinabi nila. Nanlaki ang mga mata ni Ellie. At paano naman mangyayari yun? Wala ka ba talagang naalala? Sabi nito at may kinuha ito sa bulsa. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita na ito ang kwintas na hinahanap niya. Bakit nasa iyo yan, Timothy? Sa tingin mo bakit? Tanong nito habang nagsisimulang humakbang palapit sa kanya. Gulong-gulong umatras si Ellie. Aba malay ko, kaya nga ako nagtatanong, di ba? Nang matigil siya at napasandal sa pinto,
Itinukod ni Timothy ang isang kamay nito at sinserong tumitig sa kanyang mga mata. Ellie, alam ko na alam mo. At hindi lang sa pag-amin ng ginawa ko. Ginawa natin. Hindi! Oo, at ginusto natin parehas. Stop it, Timothy! Sinungaling ka! Wala ko naaalala! Gusto mo bang ipaalala ko? Shut up! Natigilan si Ellie sa pagsasalita nang siilin ni Timothy ang kanyang mga labi nang walang pasabi. Sinubukan niyang pumalag pero hindi niya akalain na parang may sariling isip ang kanyang mga labi at kusang ibinalik ang mga halik. Napangiti si Timothy at maingat na hinapit ang kanyang bewang sa kamarahan siyang binuhat paupo sa exam table. Sa mga sandaling nagpapalitan sila ng mabibigat na hininga ay naging malinaw na kay Ellie ang lahat. Oh shoot! Bulalas ni Ellie nang bumitaw sa halik at bahagyang natulak si Timothy. Naalala ko na! So what? Ayaw mo na dahil hindi ka nalasing? Bakit? Dahil pa rin ba sa ex mo? Come on, Ellie. So pati yun alam mo na? Dahil sinabi mo sa akin. Napailing si Ellie at napayuko sa hiya. I'm sorry, kasalanan ko to. I'm not sorry, Ellie. Wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari dahil gusto kita. Gustong gusto. At kung papahintulutan mo ko, hayaan mo kung mahalin kita hanggang sa kaya mo nang ibalik. Susugal kang mahalin ako? I'm crazy. Alam ko. And trust me, yan ang una kong minahal sa'yo. Pulang-pula ang mukha ni Ellie na tumakbo palabas ng opisina dahil hindi niya alam kung anong sasabihin. Gustong-gusto niyang sabihin na gusto niya rin ito pero hindi niya magawa sa takot na baka masaktan lamang ito dahil sa kanyang trauma mula sa nakaraan. Simula ng araw na yon ay sinikap ni Ellie na umiwas. Kahit para na siyang ewan sa pagtago, lahat ay ginagawa niya para hindi mag-cross ang landas nila ni Timothy. Dumating ang kasal ni Greta. Hindi na siya umattend sa simbahan at dumiretso siya sa venue kasama ang ina. Royal Blue ang team ng kasal. Ginanap ang venue sa bahay nito na ngayon ay marami na ring bisita at mga kamag-anak. Ang dami palang bisita? Sigurado kung usap-usapan ka na naman ng mga kamag-anak natin, kaya ayusin mo mga sagot mo, Ellie. Ayaw ko mapahiya. Bulong ni Melinda sa tabi niya pagkapasok nila ng entrance. Hindi sumagot si Ellie. Naglakad na lang sila at naupo sa likurang bahagi ng hall para madaling makaalis sa oras na mainip siya. At hindi naman nabigo ang kanyang ina nang lumapit na nga ang kanyang tita na ina ni Greta. You made it! Usal nito na may pagkasarkastiko. Mataba ito at may malaking nunal sa gilid ng ilong. Leader ng mga chismosang kamag-anak nila. Of course, Tonya. Bakit naman kami mawawala sa kasal ni Greta? Right? This is a family thing. Wala kasi kayo sa simbahan kanina, so akala ko hindi na kayo darating. Ibinaling nito ang tingin kay Ellie at ngumisi. Ikaw, kamusta ka naman, iha? It's been a long time. I'm fine, tita. Thank you. Anyway, sorry kung hindi ko kayo naisama sa mga bridesmaid. Puno na raw kasi. No worries, tita. Hindi ko rin naman po binabalak. Ay, oo nga pala. Paano mo nga naman gugustuhin ex mo si Paul? Ngumisi si Ellie at inubos ang wine sa isang iniinom na lamang. Actually, it's the other way around, tita. Ayoko naman po na biglang hindi matuloy ang kasal dahil mas maganda ako kay Greta and Paul will realize na he had a wrong decision. So I believe you're trying to say thank you. You're welcome, tita. No worries. Maliit na bagay para lamang walang maging problema sa kasalan. Sumama ang mukha nito at nakita niya ang pagngisi ng kanyang ina. And besides, Tonya, Ellie is so busy. May dinidate siya ngayong lalaking gwapo at mayaman. Someone na hindi pwedeng ikumpara kay Paul dahil walang-wala ang future son-in-law mo rito. Pagsingit ni Melinda sa usapan ni na Ellie at Tonya. Namumuyos itong umalis kaya nagkatawanan na lamang sila saka nag-cheers. Maya-maya lang ay dumating na mga sasakyan na sakay ang mga bisitang sumama sa simbahan. Nang dumating ang sasakyan ng groom at bride ay nagpaalam si Ellie na pupunta lang ng CR. Pero ang totoo ay ayaw niya lang talagang makita sina Greta at Paul. Imbis na sa CR magpunta ay pumunta siya sa wine bar, kumuha ng isang malaking bote. Nang marinig na nasa stage na ang bagong kasal ay naglakad na pabalik si Ellie. Ngunit nangunot ang noo ni Ellie nang may pansin siyang isang lalaki na kausap ng ina sa lamesa nila. Nakatalikod ito kaya hindi niya makita ang mukha nito, ngunit pakiramdam ni Ellie ay pamilyar ang back figure ng binata. Heto na pala ang anak ko, Ellie! Halika rito! Tawag ni Melinda kay Ellie nang mapansin siya.
Tumayo ang binata at nang humarap ito kay Ellie ay natuod ang dalaga sa kinatatayuan niya. Ellie, ito nga pala si Timothy. Siya yung ka-blind date mo sana nung birthday mo kaso ikaw naman tong inindian mo siya. Hindi nakasagot si Ellie nang kunin ni Timothy ang kanyang kamay at hinalikan ito. Hi Ellie. Ngumiti ang kanyang ina at kumindat pa ito bago magpaalam na may pupuntahan. Anong ginagawa mo rito? Sa wakas ay tanong ni Ellie dito. Imbitado ako bilang head doctor. Diretsahang sabi nito. Ganun ba? Buti naman. Okay, sige, enjoy ka lang. Sabi ni Ellie at agad na tatalikod na sana pero pinigilan siya ni Timothy. Huwag mo na akong iwasan, Ellie. Walang magagawa yung pag-iwas mo. Lalo lang ako mahuhulog sa'yo. Timothy, wag dito. O bakit? Wala tayo sa trabaho. Kaya hindi mo pwedeng ibato sa akin ang work etiquette mo. Come on, Ellie. Alam kong takot ka na. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi kita sasaktan. Natigil naman sila sa pag-uusap nang biglang lumapit si Greta kasama si Paul na halos hindi makatingin sa kanya. Hello, Kaz! Mukhang nag-enjoy kayo rito ah! Usal ni Greta habang nakabilibid ang kamay sa braso ni Paul na parang pugita. Congratulations sa inyong dalawa. Masaya ako para sa inyo. Sabi ni Ellie na inis sa timing nito. Thank you, Ellie. Pero sana totoo nga ang sabi mo na masaya ka para sa amin. Pasensya ka na rin kung hindi kita nailagay sa bridesmaid ha. Ayaw ko lang na baka masaktan ka sa simbahan kapag nakita mo kami ni Paul. I'm just concerned about your feelings because you're my favorite cousin. Napabuntong hininga si Ellie at napailing. Believe me when I say okay lang talaga. I don't mind. May sasabihin ka pa ba? Sabihin mo na nang matapos na to. Nakakatuwa ka talaga, Ellie. Here you are saying na okay lang sa'yo pero nagmamadali kang umalis. Bakit? Kasi naiinggit ka talaga sa akin. Dahil sa akin napunta ang lalaking dapat ay magiging asawa mo. Napahila mo si Ellie sa inis. You know what, Greta? Di kita gets. Bakit ba pinipilit mo? Wala nga akong pake at hindi kita papatulan para lang magkagulo sa kasal mo. For God's sake, Greta! 5 years na oh! Hindi ka pa rin ba nakaka-move on na nirecycle mo lang pinagsawaan ko? What? Sigaw ni Greta. Sa puntong yun ay nakuha nila ang atensyon ng mga bisita, lalo na ng mga kamag-anak nila. Tama na yung Greta. Tara na. Hinawakan ni Paul ang braso ni Greta, ngunit hindi naman ito nagpatinag. Huwag kang makialam, Paul! Usapan namin to ni Ellie! Gigil na hinablot ng pinsan ng braso ni Ellie. Anong sinasabi mo kanina? Ha? Na pinulot ko lang sa basurahan mo? Bakit hindi mo na lang tanggapin na natalo kita, Ellie? Na walang magkakagustong magpakasal sa'yo dahil napakayabang mo? Sino nagsabing walang gusto magpakasal sa kanya? I would. Napalingon si Ellie kay Timothy na bigla na lamang sumabat sa usapan at inalis ang kamay ni Greta sa kanyang braso. Natahimik naman si Greta. Doc Tim? Yes, Greta. May problema ba sa sinabi ko? Bakit mo po sinabi yun? Hindi mo po kailangan maawa sa kanya. How I wish. Pero sa tingin ko ako dapat kaawaan ni Ellie para bigyan ng pagkakataon na patunayan na hindi ako kagaya ng ibang lalaki na sasaktan siya. Na seryoso ako na mahal ko siya. Usal ni Tim habang nakatitig ng sincero kay Ellie. No! It can't be! Umiiling na sabi ni Greta. And why not? Saka namulsa. She's perfect. And I cannot see myself with anyone but Ellie. Napalingon si Greta sa paligid at kunot ang noong binalikang tingin kay Timothy. Ang buong akala nito ay mapapahiya niya si Ellie sa mga bisita, ngunit parang siya pa ang napahiya sa sarili niyang kasal. Namumuyos na umalis si Greta habang hinihila palayo ang asawa. Agad namang kinuha ng MC ang atensyon ng mga tao para kahit papaano ay maisalbas sa kahihiyan si Greta. Salamat. Saad ni Ellie nang ibaling ang tingin kay Timothy. Walang problema. Hindi ko alam na ganun kay trato ng pinsan mo. Hayaan mo na. Kulang lang sa aruga. Sabi ni Ellie at uminom ng hawak na wine. Pagkatapos uminom ay nagkatitigan sila ni Timothy. Ilang minuto din yon bago tuluyang bumigay ang mga ngiti ni Ellie at hinila palabas si Timothy. Tumakbo sila papunta sa tabing dagat at naglaro ng mahal-mahalan. May basaan, takbuhan at buhatan pa silang nalalaman. At pagsapit ng gabi ay sumayaw sila mula sa malakas na tugtugin na nanggagaling sa kasalan. Pagkatapos ng araw na yun ay bumalik na ulit sa normal nilang daily routine si Ellie. Napapadalas na rin ang pagkikita nila ni Timothy, hindi lang sa trabaho kundi sa labas na din.
Laking pasasalamat na lang din ni Ellie dahil madalang nang mag-cruise ang landas nila ni Greta kahit na nasa iisang ospital lang silang nagtatrabaho. Isang araw, sa opisina ni Timothy ay kausap niya ang isang pasyente na si Mang Tomas na na-diagnose ni Timothy na merong severe bacterial infection dahil sa dugo nito ayon sa lab result. Kumusta na po ang kalagayan niyo, tay? Tanong ni Timothy habang kinukuhaan ng BP ang matanda. Nilalagnat pa rin ako, Doc. Hindi pa rin nawawala ang ubo at tsaka panghihina ako. Sabi ng matanda na halata ang paghangos. Ininom niyo po ba yung gamot na nireseta sa inyo? Opo, Doc. Kaso pakiramdam ko mas lalong lumalala ang sakit ko. Noong nakaraon po umabo ako na may kasamang dugo. Natatakot po ako, Doc. Nangunot ang noo ni Timothy. Ibinigay ko naman po sa inyo mga gamot na kailangan base sa lab result ninyo. Huwag po kayo matakot. Ipagpatuloy niyo lang po ang pag-inom ng mga nire-reseta ko at sa mga susunod na araw, sigurado akong gagaan na po ang pakiramdam ninyo, tay. Sige ho, Doc. Maraming salamat. Marami ako naririnig na magaling kang doktor at mabait. Kaya ikaw ang pinili ko talagang tumingin sa akin. Wala nga naman po, tay. Trabaho ko po na tumulong sa mga pasyente. Nang makapagpaalam sa isa't isa ay hinatid ni Timothy si Mang Tomas palabas sa mga anak nitong naghihintay sa labas ng opisina. Nang sumunod na araw ay mas dumami lalo ang mga pasyente ni Timothy na nagpapatingin. Pero sa kabila ng pagkabisi ay hindi pumapalya si Timothy na paglaanan ng oras si Ellie. Bakit sa dami ng trabaho ay pagiging doktor ang napili mo? Tanong ni Ellie habang kumakain sila sa rooftop ng ospital. Nasa puso ko talagang panggagamot, Ellie. Masaya ako na nagpapagaling ako ng mga may sakit. Tugon ni Timothy habang panay ang inom ng tubig. Teka nga lang, kanina ko pa talaga napapansin na hindi mo ba gusto yung pagkain? Mukhang napipilitan ka lang eh. Sabi ni Ellie na nakataas na ang 2 kilay. Hindi Gustong gusto ko. Sabi ni Timothy na halos mabulunan pa sa paglunok ng sunog na dumpling. Umirap si Ellie at ibinaba ang hawak na baunan. Hindi eh. Ilang linggo na yan na napapansin ko. Lahat ng bento box na gawa ko. Samantalang kapag sa restaurant tayo, hindi ka man lang nagtutubig. Ellie, kalma. Kakainin ko ba naman kung hindi ko gusto? Bakit inom ka ng inom ng tubig na parang hirap na hirap ka sa kinakain mo? Mainit lang. At saka, tayo lang 2 dito. Tapos ang ganda ng suot mo sa ilalim ng coat mo. Alam mo yun? It's like I'm craving for something else. Bulong nito sabay ngisi. Ako'y tantanan mo, Timothy, ha? Huwag mo nga iniibang usapan. Hindi ko talaga ini-imagine na may kamanyakan pala ang utak mo. Akala ko pa naman ikaw yung... Hindi na pinatapos ni Timothy ang sinasabi ni Ellie at hinalikan na siya. Pweh, ang pangit ng lasa ng bibig mo. Ngawa ni Ellie nang bumitaw agad sa halik. Bakit mo kinakain? Ang pangit pala ng lasa. Tapos itong kinakain ko na luto mo, ang sarap. Hindi patas, ha? Okay lang. Natatawang sabi ni Timothy. Busog naman ako sa effort mo. Okay na ako ron. Nakakahiya. You should have told me, Timothy. Bahagyang natawa si Timothy. Kahit anong luto mo, kakainin ko. Sus, nagtitiis ka lang para sagutin kita. Mahal kita. Yun ang rason. Tapos. Ayokong magsayang pa ang oras, Ellie. Hindi kasi natin ang hawak ang bukas. Kaya nga ganito na lang kung pahalagahan ko ang trabaho ko. Dahil mahal ko ba kung makakapagpagamot baba ako bukas? Iniisip ko lang na may taong mapapahamak dahil sa akin. Parang mababaliw na ako. Napatitig na lamang si Ellie at ngumiti. Pero naantala ang kanilang pag-uusap nang mag-ring ang cellphone ni Timothy. Tumatawag si Nurse Claire. Hello, Claire. Kumakain pa ako ng lunch. Bakit ka napatawag? Usal ni Timothy. Doc! Emergency! Naiiyak ang boses nito sa kabilang linya. Anong problema? Napatingin si Ellie sa binata nang marinig ang pag-aalala sa boses nito. Doc! Si Manong Tomas! Wala na! Nagwawala po rito sa lobby ang pamilya niya! Parang nawalan ng lakas si Timothy at agad na tumayo para tumakbo papunta sa lobby ng ospital. Agad namang sumunod si Ellie dahil ni minsan ay hindi pa na nakita si Timothy na ganun kaaligaga. Ikaw! Hayop ka! Sigaw ni Pedro, ang isa sa mga anak ni Mang Tomas, at agad na sinalubong ng suntok si Timothy. Napasigaw ang mga tao sa paligid at agad na inawat si Pedro ng mga nurse. Si Ellie naman ay tumakbo kay Timothy para tulungan itong tumayo. Dahil sa'yo, namatay ang tatay namin.
Akala ko ba magaling kang doktor ha? Mas lalo lang lumala ang sakit ng tatay namin dahil sa'yo. Kaninang madaling araw lang pumanaw na siya. Hayop ka! Iyak ni Pedro. Kumalma lang po kayo, sir. Titingnan ko po muna si Tatay Tomas. Nagpapatawa ka ba? Patay na nga ang tatay namin. Ano pang titingnan mo? Napaluhod na lamang si Pedro at unti-unting nanghina habang hawak ng mga nurse. Hindi alam ni Ellie ang gagawin. Napaluhan na lamang siya habang pinagmamasdan si Pedro at si Timothy na alam niyang parehas nasasaktan sa mga sandaling yun. Dumating na rin sa kaguluhan ang direktor ng ospital at nakiusap kay Pedro na sa opisina na lamang silang mag-usap. Inalalayan ni Ellie si Timothy papunta sa director's office pagkatapos na magkasundo. Ano ba nangyari? Tanong ng direktor, nakita ang dismaya sa mukha ng pag-upo sa sofa. Sir, sigurado ako na maayos ang naging lab results ni Mang Tomas. At naibigay ko sa kanya ang lahat ng gamot with the enough amount of dosage. Usal ni Timothy na halata ang pagkabalisa sa boses. At talagang paninindigan mo pa na hindi ka may kasalanan? Sige, dadalhin ko rito ang katawan ni tatay at itest niyo siya ulit. Kapag napatunayan na nagkamali ka, siguraduhin ka mawawalan ka ng lisensya. Duro ni Pedro kay Timothy. Namumuyos na tumayo si Pedro at naglakad palabas ng opisina. I'm disappointed, Timothy. Ngayon lang nangyari to sa tagal ng serbisyo mo dito sa ospital. Pero sa oras na mapatunayan na nagkamali ka talaga, pasensya na. Pero hindi ako magdadalawang isip na alisin ka sa ngalan ng ospital. Saad ng direktor at pinaalis na si Timothy. Agad na lumapit si Ellie nang lumabas ng ospital si Timothy. Kumusta? Hindi ko alam, Ellie. Gusto ko makita si Mang Tomas. Gulong-gulong saad ni Timothy. Sa ngayon, hindi yan ang pinakamagandang gawin, Timothy. Hayaan mo muna silang mag-imbestiga. Kagaya ng sinabi ni Pedro ay dinala nila ang mga labi ni Mang Tomas sa morgue ng ospital. Muli itong isinailalim sa laboratory upang muling masuri. Sa opisina ni Timothy sila nanatili habang hinihintay ang resulta ng lab test. At habang naghihintay ay ginagawa lahat ni Ellie para ikalma ang isipan ni Timothy dahil labis ang tensyon nito. Doc Tim, tawag po kayo ni Director. Agad na tumayo si Timothy at nagtungo sa opisina ng direktor. Hiniling naman ito na wag nang sumama si Ellie at inirespeto naman ng dalaga ang pasya nito. Hindi naman ito nagtagal at agad ding bumalik. Pero base sa mukha nito ay hindi magandang resulta. Anong sabi? Tanong ni Ellie. Nagkamali ako, Ellie. Ako may kasalanan kung bakit namatay si Mang Tomas. Nalulumong usal ni Timothy sa pagitan ng mabibigat na hininga at sunod-sunod na mga pagluha. Parang nawalan din ng lakas si Ellie at ang tanging nagawa na lamang ay lumuhod at yakapin si Timothy. Agad yung nalaman ng mga anak ni Mang Tomas at kumalat din ang balita sa buong ospital. Nagkaroon ng trial sa kaso na yun at natanggalan ng lisensya si Timothy. Hindi naman na nagsampa ng kaso dahil nangako si Timothy na sasagutin ng lahat ng gastos. Halos lahat ng nurse at doktor sa ospital ay hindi lubos na makapaniwala sa nangyari. Kaya naman ang lahat ay nag-abot ng munting regalo bilang pasasalamat sa serbisyo ni Timothy sa ospital. Maging ang ibang mga pasyente ay halos magwala sa pag-alis ni Timothy. At kahit mabilis na lumipas ang mga araw, bakas pa rin ang kakaibang tamlay sa ospital dahil sa pagkawala nito. Isang araw, habang naglalakad si Ellie sa hallway ng mga kwarto, ay lumabas mula sa isa sa mga ito si Claire. "O Claire, hindi pa ba tapos ang shift mo?" Walang ganang tanong ni Ellie. "Ellie, ikaw pala. Patapos na rin ang shift ko. Chinek ko lang yung isang pasyente. Hinahanap niya si Doc Timothy. Paborito niya raw siyang doktor. Kaso kapag sinasabi kong wala na si Doc Timothy, nagwawala siya. Ano nga bang balita kay Doc Tim? Isang buwan nang nakalipas at wala na rin akong balita tungkol sa kanya simula nung umalis siya dito sa ospital. Ang daming pasyente rin na naghahanap pa rin sa kanya Nagkukulong lang si Timothy sa kondo niya. At kahit anong sumamo ko na kausapin ako, ayaw niya. Kahit magulang niya, ayaw niyang kausapin. Pagkatapos nitong shift ko, pupuntahan ko ulit. Malay ko ba, baka pagbuksan niya na ako ng pinto. Kawawa si Doc, no? Pero alam mo ba, hindi pa rin ako convinced na nagkamali si Doc sa diagnosis niya kay Mang Tomas. Kilala ko si Doc Timothy. Paulit-ulit niya ng 3 beses ang bawat lab test para lang masiguradong tama ang magiging resulta. Kaya paano magkakamali ang diagnosis niya kay Mang Tomas? Hindi mo ba naisip, Ellie, na baka
may nangyaring, alam mo na, kasi sa kabila ng kabaitan ni Doc Tim, alam ko na marami ring patagong nag-iinggit. Napaisip din si Ellie. Akala niya ay siya lang ang nakakaramdam nito ng mga nakarang araw. Pakiramdam niya kasi ay may naging mali sa mga nangyari. Hindi ko alam, Claire. Basta ang mahalaga muna sa akin ngayon ay masiguro ko na ayos ang kalagayan ni Timothy. Sige, balitaan mo na lang ako Matapos makapagpaalam sa isa't isa ay pumunta na sa locker room si Ellie upang kuhanin ang mga gamit niya. So, how was he? Natigilan sa pag-aayos ng gamit si Ellie nang dumating si Greta na may kakaibang ngiti. Greta, wag ngayon, okay? Nagtatanong lang Hindi ko lang maiwasang isipin na baka malas ka talaga. I mean, when you thought happy ever after na kayo tapos, boom, mawawala na naman. Siguro durog na durog ka ngayon, I pity you. Humahalakhak na umalis si Greta pero imbis na mapaapekto sa mga sinasabi nito ay may kung anong sumagi sa isip ni Ellie. Paglabas ng locker room ay agad siyang lumapit kay Claire at pinagkiusapan na magtanong-tanong ng whereabouts ni Greta nung araw bago mamatay si Mang Tomas. Agad naman itong pumayag at nagtungo na si Ellie papunta sa kondo ni Timothy. Pagdating niya sa harap ng unit nito ay kumatok siya. Timothy, si Ellie to. Please, papasukin mo naman ako. Pero kagaya ng dati ay wala man lang kahit anong sagot siyang nakuha. Muli siyang nagtangkang kumatok nang bumukas ang pinto. Tumambad ang malungkot na mga mata ni Timothy, maitim na eye bags at malagong balbas. Pasok. Matamlay nitong sabi. Pumasok naman si Ellie kasunod ni Timothy at nakita niya ang maduming sala ng kondo na puno ng mga balat ng chichirya, box ng pizza at mga bote ng soda at alak. Ang dilim din sa loob kaya hinanap ni Ellie ang switch ng ilaw upang magkaliwanag. Kumain ka na ba? Nag-aalangan na tanong ni Ellie at nagsimulang magpulot ng mga kalat. Ellie, please. Huwag mong gawin yan. No, Timothy. Hayaan mo kong gawin to. It's the least I can do para gumaan ang pinagdaraanan mo. Ellie, wag. Baka kahit kaunting paggalang sa sarili ko wala nang matira. Mas mabuting umalis ka na lang kung ganito lang. Hinaplos ni Ellie ang pisngi ni Timothy at mabilis na hinalikan nito sa labi. Naalala mo bang sinabi mo noon sa akin? Kaya wag mong subukan akong itaboy dahil mas lalo lang kitang minamahal. Ellie, wag ngayon. At baka kahit kailan ay wag na. Hindi akong lalaki para sa'yo. Kaya yan lang ang bibigay ko sa'yo. Ngumiti si Ellie. Too late, Timothy. I love you. At sasamahan kita sa laban na to. So pumasok ka sa banyo, maligo ka, ahitin mo yung balbas mo, at ibalik mo ang dating hot doctor na na-inlove ako sa mahabang panahon. Anong ibig mong sabihin, Ellie? I've been in love with you, Timothy, for the longest time. Pero hindi ko magawang umamin dahil natatakot ako na masaktan kita. Dahil hindi pa ako fully healed sa trauma. Tinago ko dahil alam kong hindi mo deserve na lagi kitang pinagdududahan. Ellie, huwag na ako. And why not you? Maraming lakas ng loob ang inipon ko para magtapat. Kaya sana gawin mo tong lakas para lumaban pa. Look at me, Tim. Alam kong hindi pa dito nagtatapos ang lahat, okay? Naniniwala ako. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Ellie, baka kahit janitor lang, wala na ako makuha ang trabaho. Ayaw kong gawing miserable ang buhay mo. Talo na ako, wala nang laban. What if meron? Sige na, gawin mo ng pinapagawa ko at may pag-uusapan tayo. Sumunod naman ito at makalipas ang isang oras ay lumabas ito ng kwarto na fresh at gwapong-gwapo na ulit. Sakto namang naglilinis na si Ellie ng vacuum at mop. Wow! Welcome back, my hot doctor! Sabi ni Ellie. Ellie, hindi na ako doktor. Sabi nito at naupo sa sofa. Ito namang si Ellie ay dahil na rin siguro sa pagkamis kay Timothy ay kahit maluwag pa ang sofa ay pinili niyang kumandong dito. Naalala mo ba ang attending nurse mo nung araw bago mawala si Mang Tomas? Tanong ni Ellie na nagpakunot sa noo ni Timothy. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, Timothy, na-frame up ka. Hindi birong paratang yan, Ellie. Huwag ka mag-alala. Tayo lang naman ang nakakaalam at hanggat hindi ako nakakahanap ng ebidensya, hindi ko naman ipag-iingay. Alam kong batas. So, sino nga? Si Nurse Lucy. Okay. Sumandal si Ellie sa dibdib nito at pumahingalay. Patulog ako Gusto ko lang pumahinga. Sumang-ayon naman ito at magkayakap silang humiga sa sofa.
Tahimik lamang silang natulog sa bisig ng isa't isa dahil ang isa't isa ang kanilang pahinga. Na mga sumunod na araw ay nagsimulang mag-imbestiga si Ellie. Inalam niya at tinanong kay Claire at base sa mga nakalap nitong impormasyon ay mukhang wala siyang mapapala. Kailangan niya ng witness, kaya agad niyang sinuyod ang ospital para hanapin si Nurse Lucy, pero kagaya ng inaasahan ay naging mahirap para kay Ellie na makausap ito. Kaya naman patago niyang pinasok ang monitoring room ng ospital at hinanap ang recorded CCTV clips ng mga araw na nagpapagamot si Mang Tomas. Napadpad siya sa isang video na kuha sa lab room. Kita ang pagpiprint ni Nurse Lucy ng mga results nang matigilan nito nang biglang may pumasok na isang babae sa loob at kinausap ito. Kinuha nito ang printed results at saka may inabot na ibang papeles kay Nurse Lucy. Nang i-zoom yun ni Ellie ay nanlaki ang mga mata niya nang makilala ito. Greta? Sinasabi ko na nga ba eh. Agad na sinave ni Ellie ang kopya ng video sa flash drive niyang dala. 2 video clips yun at saka na siya lumabas ng silid. Agad siyang lumapit kay Nurse Lucy at ipinakita ang CCTV record. Umiiyak itong lumuhod at nangangatal sa takot na humingi ng tawad. Takot na takot ito na baka mawala sa trabaho gayong may sakit ang anak nito. Kaya naman kinausap ni Ellie ito na tumistigo laban kay Greta kapag idinulog na sa korte ang kaso. Sumang-ayon naman ito at ganun nga ang nangyari. Ipinaalam na rin ni Ellie sa direktor ng ospital at nakipagsangguni itong wag sa ospital ipaaresto si Greta dahil baka mapasarado na ang ospital sa dami ng nangyayari. Masayang ibinalita ni Ellie ito kay Timothy at kagaya ng dalaga ay wala ring pagsidla ng saya nito. Kalaunan ay tuluyang nawala sa serbisyo si Greta at matagumpay nila itong napakulong. Naibalik ang lisensya ni Timothy at di nagtagal ay nakabalik sa trabaho bilang doktor. Napakasaya ng lahat at ang iba pang pasyente ay naging emosyonal pa sa pagbabalik ni Timothy. "Welcome back, Doc!" Sigaw ng mga nurses, doktor at mga pasyente na naganda ng simpleng welcome party para kay Timothy. Maraming salamat sa lahat. Naluluhang sabi ni Timothy at walang pag-aalinlangang naglakad palapit kay Ellie na may hawak na cake at hinalikan ng dalaga sa harapan ng lahat. Di magkamayaw sa sigawan ng mga tao sa paligid. "Sa wakas, binata na ang torpe naming doktor!" Umiiyak na wika ng matatandang pasyente na babae. Samantalang ang mga lalaki ay nag-apiran kahit slow-mo. Nang maging maayos ang lahat sa trabaho nila ay naging opisyal na ang kanilang relasyon. Naging maganda ang samahan nila, lalo na't suportado sila ng lahat. Makalipas ang 5 taon ay nagpakasal na silang dalawa at nagkaroon ng 2 anak at namuhay ng masaya. Taon-taon na hindi nila nalilimutang dumalaw sa puntod ni Mang Tomas bilang pagbibigay galang dito. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay baunin natin ang mga aral na napulot natin sa kwento na ang pag-ibig ay hindi palaging sinusukat sa kilig, masasayang sandali at ginhawa sa buhay, kundi sa pagpili sa isa't isa sa kabila ng mga pagsubok at pananatili sa tabi ng isa't isa kahit lugmok na. Yung mga panahong pagod na, sugatan na, pero pinipili pa ring maging pahinga ang isa't isa. Dahil ang pag-ibig ay hindi lang basta damdamin, isa itong desisyon. Muli ako po si Miss Demi hanggang sa muli nating mga kwento. Paalam!